ating board, miyembro ng Kamara ng Representante at ng Senado, mga local government officials, mga miyembro ng ating kabinete, mga uniformado kasapi ng militar at kapusan, mga kapwa o nagsiservisyo sa taong bayan, at sa mga minamahal ng kababayan ang ating puliing mga Diyos. Pumarap po ako sa inyo noong ating inaugurasyon at sinabing walang wawang sa ating institusyon. At ngayon, patuloy natin tinitigil ito. Naging udyat at sanisan po ito ang pagbabago, hindi lamang sa kalsada, kundi pati na rin sa kaisipan sa ito. Sa matagal na panahon, naging sipro ng pang-abuso ang wawang. Dati, kung makapag-counter daw ang mga opisyal na pamahalaan para mag-oras lang nila ang mga nila. Imbis na maglingkod bayan, para ba sila ang naging hari ng bayan? Kung makaasal ang kanilang mga padrino at potes, akala mo kung sinong mahakita o umawi ng kalsada. Walang pakialam sa mga napipilitang tumabi at napakahirap. Ang mga dapat naglilingkod ang siyapan ng lahat. Ang panalamang matapos mangakong maglingkod, iyan po ang utang ng wawang. Wala silang karapatan gawin ito. Ayon sa batas, tanging ang Presidente, Vice-Presidente, Senate President, House Speaker, Chief Justice, Police, Gobierno at ambulansya lamang ang otorisadong gumamit ng wawang para sa kanilang mga opisyal na lahat. Kung sa traffic ay hindi masunod ang batas, paano pa kaya sa mga bagay na mas malaki ang magtutulong? Kayo po, gusto ninyo makulong ang lahat ng diwali? Gusto ba ninyo matanggal ang wawang hindi lamang sa kalsada kundi sa kaisipang nagdulot ng palutog na sistema na pagkatagal-tagal na natin ang pinag-iisan? Ako rin. Gusto po ba ninyo mabigyan ng patas na pagkakataon ang lahat na umasenso? Siyempre, ako rin. Narito po ang halimbawa ng resulta ng ating kampanya kontra wawang sa sistema. Itong taon ito, taong bayan na mismo ang nagsabing nabawasan ang nagtutulong sa kanila mula sa 20.5% na self-rated hanggang ng Marso o bali ito sa 15.1% dito. At tumaas sa 1 milyong pamilyang Pilipinong nagugutom natin, pero ngayon ay nakakakain na ng tama at lahat. Sa larangan po ng negosyo, sino ba ang nag-akalang ulit natin malalampasan ang all-time high ng stock market? Ang dating 4,000 index na inaakalang hindi maabot o kung maabot man ay pansamantalahan, ngayon pang-karaniwan na inihigitan. Kung dati, dapat na ang bansa sa mababang credit ratings, itinaas ang Moody's, Standard & Poor's, Fitch at Japan Credit Ratings Agency ang ating ranking. Bilang pagkilala sa ating tamang pagkukunan ng pondo at sa matikain nating pananalapi. Ang mataas na credit rating pagpapababa ng interes sa pera na inuutan natin. Kumpara sa unang 4 na buwan ng nakaraang taon, mas malaki po ng 23 billion pesos ang namin dating interest payments mula Enero hanggang Abril ng 2011. Maaaring na po ito sagutin ang 2 milyon at 300,000 benepisyaryo ng CCD hanggang sa katapusan ng 2011. Paalala ko lang po, sa siyang kalahating taon bago tayo maiparin sa pwesto, iisang beses lang tayo nakatingin ng ratings upgrade at ating beses pa na downgrade ng iba't ibang ratings agency. Sa isang taon parang po natin, 4 beses na tayo nabigyan ng upgrade. Ano naman po natin? Ano naman po natin na hindi madaling mag-upgrade sa mga panahon? Itong mga ratings agency na matigos na malinaw ang payo bago mag-krisis ang pera. Kaya ngayon ay mas mapunat na sila sa pagbibigay ng magagandang ratings at nakikita
inactivate. Sa tayo sila na, gumanda at lalo pagkaganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Isang hakbang na lang po, aabot tayo sa investment rate at wala tigil ang ating economic team upang tuluyan na tayong makaarapan. At may mabubuting balita pa po ng marketing. Dahil wala nang pangpang sa DOE, ulit na buhay ang pagkansa ng mga namumuhunan sa ating energy sector. Patunay dito ang 140 kumpanya na nakahandang tumayan sa eksplorasyon at pagpapalakas ng ating oil at natural gas resources. Sa wind energy contracting round noong 2006, at kung wala po ang kanilang itong Beres na nilandahan na ang panibagong kasunduan para sa isang bagong power plant sa Luzon Grid upang pagdating ng 2014 may mas muna at mas maasahang pagmumulan ng enerhiya ang bansa. May difference, may pag-asa at tinutupad po natin ang ating mga mga. Naalala ko nga po, ang babae na nakausap ko at ako'y unang nag-house-to-house campaign at sa akin. Ang kanyang nilay, sino naman ang mga pare-pareho lang ang kahihirap. Mahirap ako nang sila ay nakampanya. Mahirap ako habang nakaubos na. At malamang, mahirap pa rin ako pag nag-retiro sila. Sa madaling salita, ang hinahinto ng marami, walang pakialam ang mga pinuno namin kahapon, wala silang pakialam ngayon, bukas, wala pa rin silang pakialam. Di po ba may katwira naman siya sa pagsasabi nito? Dahil sa pagwawamang sa mga ahensya ng gobyerno, wawang po ang pagbili ng helicopter sa presyong plan, pero yung pala ay kami nagamitan. Ang bilang-bilang pabuya na tinanggap ng mga ofisyan ng GOCC tulad ng sa Philippine National Construction Corporation. Kaya hindi naman sila nakakapaghandog ng servisyo at ibinangon pa sa utang ng kanilang mga ahensya. Bago sila pumapasok sa pwesto, 232 milyong piso po ang inumento ng dating pamunuan ng PNCC sa kanilang service. 2007 po lang po, wala na silang prangkisa. Lahat ng kikitain dapat diretso na sa pambansang gobyerno. Hindi na nga nagawang nakita. Sinamantala pa ang pwesto. Ang bonus nila mula 2005 hanggang 2009, tinulog pa nila sa unang 6 na buwan ng 2010. Ibinanala po nila sa bilong-bilong piso utang at talagang tanggapan kasi puro pa nila magbigay ng bitay bonus sa sarili. Para kung tingnan, ang pagwawawang sa kamarampayan, sinulod at sinurin natin ang mga programa. Dalawang kasunod na taon na po tayo dapat pinapatupad ang zero-based budgeting na magsisilbing karasan sa walang saysay na pagkakas. Sa regularity, magtatagal na, sabi na, ang 12 million cubic meters sa pamagitan ng diretso. Pero pagkatapos ng 3 taon, garantisado naman itong babalik. 18.7 billion pesos ang magiging utang natin para lang magkaroon ng puti. Hindi pa pwede ang utang, nag-expire na ang pakinaba, pinigilan po natin. Ang Food for School program na bara-bara lang ang pagkahanap ng produksyon. At iba pang isang-ibang pinondohan kung walang pinagumuhan. Pinunan na natin sa budget upang ang pera na magna-libre ay mailahan sa mga proyektong tutulong pa sila. Ang budget po ang pinapalinaw na pagsasabuhay ng ating gobyernos. Ang aking pahiwagin sa lahat ng gusto mag-inis tayo dito, umaga ang trapedo para mo mahirap, huwag ka nang makakita. Kung sarili mo lang ang papayamanin mo, huwag ka nang makakita. Kung hindi yan para sa Pilipino, huwag ka nang makakita. Sana masabi na natin. Natapos na ang takwa. Pero nakikita po natin ang data ng Direktor Principal na pilit buulahaw sa aliwalas ng ating biyahe sa tuwing nalalas. Mukhang marami rin po kasi ang nagwawawang sa pribadong sektor. Ayon sa BIA, mayroon tayong halos 1.7 million na self-employed at professional taxpayers dahil mga pribadong doktor at kapilusan na nagbayad lamang sa suma total ng 9.8 billion pesos noong 2010. 5,700
pesos lang ang ibinayad na income tax ng bawat isa sa kanilang mga employees. Ay ibig sabihin po totoo po ito. Ang kumpawang kinita nila ay umabot lang ng 8,500 pesos kada buwan. Mababa pa sa minimum wage. Nakikita naman po inyong napupunta na sa tamang gusto ko. Kaya mo naman kung kailan mo pag-iwasa natin ang pagbabayan. Nananawagan mo ako sa'yo, hindi lang po gobyerno, kundi kapwa natin Pilipino ang pinagkakakitaan sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Pinananagon at pananagutin po natin ang buwang-buwang sa mga sulong ng gobyerno. Ang masakit, hanggang sa mga araw po ito, may sinusulong pa rin makalusong. Mayroon nga po isang distrito sa Region 40, may proyektong gagastusan ng 300 million pesos. Kaso, hanggang 15 million pesos lang ang pwedeng matupahan ng district engineer. Kaya naisip nila, i-chap-chap ang proyekto para din lumagpas sa 50 million pesos na halaga at di na umabot sa regional at central office ng kanilang office. Kaya nakagalis ka. Kaya nakahalian ang ladat ng ating sitwasyon sa DPWH. Sinubukan nila ipagpatuloy ang kasanayan nila. Kadalasan, dahil sa lapsang ng pagbibigay ng pondo, wala nang tanong-tanong kung ano ang gano'ng katulali ng proyekto. Miski yata sa kanilang iba, bahay ng gagamba, ang ipatatayo, bibigyan ng pondo basta may pagpili. Hindi ito pinagisot ng Secretary of Justice. Pinagdagan niya sa pwesto at district engineer. Pinigilan din po ang pag-award ng proyekto ito para posisihin kung ano pang magic ang nangyari. Masusi na rin iniimbestigahan ng nagtutsapahan. Ang mga kontraktistang papatunayan na ipagsabwatan para magtungpat sa mga proyekto, ibang blacklist na. Pinangako ninyo ang idinulot ng perwisyo ng pagwawagwag sa sasakyan. Tuloy ang pagtusan ng mamamayan dapat nakikinabang sa proyekto ng bayan. Hindi lang po yan sa Region 40 natin sa proyekto. Ngunit natin ang ito dahil hindi na patrino kundi tamang proseso ang nag-aaral sa DPWH. Hindi na pwedeng walang work program. Kailangan magpakita ng pinag-isipang plano para hindi magkasaluhan ang pagsasagawa ng mga proyekto. Malinis at hayat na ang bitin at pagkay na ang pagkakataon sa pagpasok ng mga proyekto. Sa sistemang pinahiran ngayon sa DPWH, nakatipid na tayo